So, ito, try natin yung parabola to parabola naman. So, for example, meron tayong given na ganito. Find the area bounded by the curves x is equal to y squared and y squared is equal to 2 minus x. So, again, sulat lang natin. X is equal to y squared and y squared is equal to 2 minus x. So, meron tayong y squared is equal to 2 minus x. So, kung a-arrange natin to, yung pangalawa, magiging lang tong y squared is equal to negative x. No, actually, kahit di naman pala. Plus 2, or labas lang natin yung negative sign. So, para makuha natin yung vertex. So, ano yung vertex niya nito? Ito muna, yung pangalawa. Vertex niya is at 0 ay 2 and 0. 2 and 0. So, again, yung kasama ng x, lagi yung x coordinate, yung y coordinate is yung kasama ng y. Dito, obviously, ano yung coordinate or vertex? 0 and 0. 0, 0. Saan facing to? Right. Right side. So, kasi y yung naka-squared. So, ibig sabihin, either left or right. Then, positive yung x. So, dito naman, saan facing? Left. So, sa left side. So, ayan. So, meron tayong vertex. Our vertex, kung ipa-plot natin yung vertex nila, since meron tayong facing left and facing right, sigurado meron kayong makukuhang intersection ng dalawa. Kasi, yung facing left natin, nandito siya, yung 0, 0. Or facing right, so pag ganito yung figure niya. And then yung facing left natin is nasa 2, 0. Nandito. Nandito sa part na to. So, facing left naman siya. So, ibig sabihin, kapag in-extend natin yung figure na yan, meron siyang mako-close na figure. So, ang gagawin niya natin is, before tayo mag-plot, kunin na muna natin points of intersection. Kasi pagdating sa parabola, kahit tatlong coordinates lang, pwede na yun. So, kunin na lang natin yung points of intersection ng dalawa. Meron tayong equation na x is equal to y squared and y squared is equal to 2 minus x. So, ano yung substitute natin? Ano pwede nating substitute? Y squared is equal to 2 minus x. So, pwede nating ilipat dito or kahit alin naman. So, magiging lang tong x is equal to, yung y squared, gawin natin siyang 2 minus x. So, ibig sabihin, magiging lang tong x plus x is equal to positive 2. 2x is equal to positive 2 or ang x natin is positive 1. So, if ang x natin is positive 1, ano yung magiging value ng y? Kasi isa lang yung nakuha nating value for x. Square root of 1. Square root of. So, pwedeng ito na lang gamitin natin. Meron tayong magiging 1 is equal to y squared. Or square root of y squared is equal to square root of 1. So, ang y natin is Square root of 1. square root of 1. Ano ba yung square root of 1? 1. So, 1 or negative 1. Diba sabi ko sa inyo, kapag pagdating sa graphing, kino-consider natin lagi yung dalawang values. Kasi kung titignan nyo, yung sa figure natin, dapat dalawa yung points of intersection na makuha. Kasi ito, facing siya pag ganito, yung isa naman, facing siya sa right or sa left. So, ibig sabihin, dalawang points yung magi-intersect. Isa sa taas, isa sa baba. So, pero ang nakuha natin kanina, yung value ng x is isa lang, pero pagdating sa y, dalawa naman sila. Ibig sabihin, ano yung coordinates ng points of intersection natin? So, ano yung coordinates nila? If x is equal to 1, ang y natin is either positive 1 or negative 1. Kasi isa lang yung value natin for x eh. Pero pagdating sa y, dalawa sila.
Nung sinubstitute natin yung x, ang nakuha nating y is positive 1 or negative 1. So, ibig sabihin, yung points of intersection yan nila is nandito sa parts na to. Meron tayong 1, positive 1, and 1, negative 1. So, ayan, pwede na nating ma-plot yan. So, pwede na nating ma-plot. Ito yung facing natin sa right side. So, ito yung graph niya yan. So, ayusin niyo lang yung pagkakagraph. And then, yung sa kabila naman, facing sa left side. So, ito yung pagkaka-plot niya. Kaparabola lang. Ayusin niyo lang yung pagkaka-plot. So, ayan, kung ganyan yung figure natin, alam natin yung parabola na to is x is equal to y squared kasi yan yung may vertex na 0, 0. And ito naman is yung y squared is equal to 2 minus x. So, kung ganyan yung given natin or figure, ano yung gagamitin natin? Vertical, horizontal. Horizontal. So, horizontal. Kasi, una, kung titignan nyo kung vertical strip, di ba kung vertical strip, dito sa side na to, ang y upper mo is yung parabola na x is equal to y squared. Ang y lower mo, yung parabola pa din na x is equal to y squared. Pero, pagdating dito sa part na to, kung nag-vertical strip kayo, ang y upper mo, itong kabilang parabola. And ang y lower mo naman, yung same na parabola. So, ibig sabihin, kailangan pa siyang hatiin sa dalawa. Unlike, kapag ang gagamitin natin is horizontal strip. Kasi kung horizontal strip, tignan nyo, consistent naman siya from baba papunta sa taas. So, ang x-right natin, itong given na parabola. Yung facing sa left side. And yung x-left naman natin is yung x is equal to y squared. Kahit banda dito, same pa din. Ang x-right natin, yung parabola na to, ang x-left is yung x is equal to y squared. So, pero, di ba sabi ko nga, kailangan, kapag x-right minus x-left, kailangan ma-isolate lang natin yung x dito. So, ibig sabihin, yung gagamitin nating equation is x, transpose nyo lang, x is equal to 2 minus y squared. Transpose lang natin. So, ibig sabihin yan, ano yung mapo-form nating equation? 2 minus y squared minus y squared. 2 minus y squared minus y squared. So, meron tayong x left. Ito yung x right pala. Minus x left. So, dx. Or dy pala. So, anong gagamiting limits? Negative 1 to 1. Negative 1 to positive 1. So, kasi pagdating sa limits natin, kapag horizontal strip, yung movement natin is pataas. So, saan tayo mag-start dun sa baba? And dy naman kasi dito. Ibig sabihin, y-coordinate yung tinitignan. So, from negative 1 to positive 1. So, or, integration lang to ng negative 1 to positive 1. 2 minus 2y squared dy. So, yung integration nito is 2y minus 2 over 3 y cubed raised from negative 1 to positive 1. So, ayan. Magiging lang tong 2. Calculate na lang pala natin. So, meron tayong 2 minus 2/3 raised to 3. So, if meron tayong para sa upper limit, wherein ang upper limit natin is 1. So, meron tayong 4/3 minus yung pag-sub naman natin ng lower limit, which is negative 1. So, negative 4 over 3. So, ibig sabihin, magpa-positive lang yan. Ang sagot natin is 8 over 3 square units.
So, ayun. Meron bang tanong dito sa problem na to? So, ayun, okay na tong problem. 8/3 square units.